aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa aking. Pumayag na itong si Moira sa gustong mangyari ng mga kapulisan na dapat ihaharap daw itong si Moira sa media. At dito naman nagbigay ng kondisyon itong si Moira na papayag nga daw siya basta magtatakip daw siya ng kanyang mukha nang sa ganon ay hindi daw siya mapapahiya ng mga nakakakilala sa kanya. At dito naman pinagbigyan ng mga pulis ang kahilingan dito ni Moira at nang maiharap na nga siya dito sa media ay hindi naman mapigilan na asarin siya dito nila Chang Susan at Diyosa na si Moira ba talaga yan ang nakaupo dyan sa harap? Baka ibang tao iyan, yan naman ang saad ni Chang Susan. Kaya napilitan naman na lumapit itong si Giselle kay Moira at tanggalin ang nakatakip dito sa kanyang mukha. At dito nga na pinagbabato itong si Moira at sinisigaw naman ni Moira na siya ay inosente at wala nga daw siyang kasalanan. At maya-maya nga nagulat itong si Moira nang biglang dumating itong si Don Pepe at sinasabi dito kay Moira na makukulong na nga ito at wala nang kawala pa dahil sa hindi inasahan na nagkamalay na pala itong si Don Pepe. Habang nasa Japan sila at nagtatago itong si Moira ay dito naman na nagkaroon na nga ng malay itong si Don Pepe na hindi nila nalalaman. Samantala, tinanong naman ni Carlos itong si Zoe kung sino daw iyong tinutukoy ni Moira na kanyang mga kasabwat at galamay. Silang dalawa ba daw ni Zoe? At dito naman sumagot si Zoe sa kanyang ama na hindi daw niya alam. Kinakailangan na maunahan na nga nila itong si Moira na hindi dapat sabihin ang kanilang sekreto dahil malalagay nga sa alanganin itong si Carlos. Subalit ay nagising na nga itong si Don Pepe at siya na nga mismo ang haharap sa media upang sabihin at isiwalat kung ano ang tunay na ginawa ni Zoe sa kanya at kung sino ang tunay na ama dito ni Zoe at kung bakit nagawa siyang ipakidnap dito ni Moira upang hindi malaman ni RJ at Giselle ang buong katotohanan na itong si Zoe ay hindi totoong tanyag at hindi rin totoong anak ni RJ. Kaya yun ang dahilan na tinago nga nila ang sekretong ito sa tagal ng panahon. At lalo na itong si Carlos na niloloko lang pala niya itong si Dinette, pati na rin itong si Annalyn. Kaya magugulat ang lahat sa kanilang malaman tungkol dito sa tunay na pagkatao ni Carlos na may sekreto din pala itong tinatago, lalo na itong si Zoe na ngayon ay pwede na ngang mabunyag. At dito na nga na dinala na sa kulungan itong si Moira. At dito na tila pinagsisigawan nitong si Moira doon. At humihingi naman ng tulong itong si Moira ngayon sa kanyang kaibigan na si Nerissa na gawin ang lahat upang makatakas siya dito sa kulungan. Dahil hindi daw niya ito kakayanin at hindi daw niya deserve. Kaya kinakailangan na bigyan daw siya ng magaling na abogado upang ilabas siya dito sa kulungan dahil nakabigay na nga ng abogado itong si Carlos dito nga kay Dax nang sa ganon ay hindi siya madadawit. Subalit ngayon nga ay nagising na nga itong si Don Pepe ay wala parang ligtas itong si Carlos Benedes kundi harapin itong mga sasabihin ni Don Pepe tungkol sa kanya. At ito na rin kaya ang wakas upang makilala ni Lynette ng mabuti kung anong tunay na ugali ng kanyang asawa at pinili nito. Pilang po't maraming salamat.